Magandang araw sa inyong lahat. Narito ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong Thursday, November 20. Tumataas pa ang posibilidad ng pagbuo ng isang bagyo sa timog silangang bahagi ng bansa sa susunod na linggo. Maaaring mabuo ito sa Sabado at unti-unting lumapit sa kalupaan. Naglabas na rin ang pag-asa ng panibagong tropical cyclone threat potential na naglalaman ng mga detalye tungkol sa posibleng sistemang ito. Alamin natin ang pinakabagong impormasyon. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Ngayong araw, tatlong weather systems ang sabay na kumikilos sa ating kapaligiran, ang Intertropical Convergence Zone, Shearline at Easterlies. Sa Davao Region, Soc-Sargen-Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at Palawan, magiging maulap ang langit na may mga pag-ulan at thunderstorms dahil sa ITCZ. Ang ganitong sistema ay karaniwang nagdadala ng malalakas na ulan sa hapon at gabi, kaya mag-ingat sa posibleng flash floods at madulas na kalsada. Sa Cordillera Administrative Region, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino at Aurora, magiging maulap ang kalangitan na may mga pag-ulan at thunderstorm dahil sa shear line. Ito ang zone kung saan nagtatagpo ang malamig at mainit na hangin, kaya madalas itong magdulot ng tuloy-tuloy na ulan sa hilagang at silangang bahagi ng Luzon. Sa Quezon, asahan din ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan at thunderstorms dulot ng easterlies. Sa Batanes at Ilocos Norte, maulap hanggang bahagyang maulap ang langit na may mga pag-ulan dala ng amihan o northeast monsoon. Sa natitirang bahagi ng Mindanao, magiging partly cloudy to cloudy skies na may posibilidad ng mga panandaliang pag-ulan at thunderstorms. Samantala, sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, asahan ang partly cloudy to cloudy skies na may thunderstorms dulot ng easterlies. Ngayon naman, silipin natin ang pinakabagong Tropical Cyclone Threat Potential Report ng Pag-asa. Sa kasalukuyan, walang nakikitang tropical cyclone-like vortex sa loob ng Philippine Monitoring Domain. Gayunman, may isang TCLV-1 na posibleng lumitaw sa Tropical Cyclone Advisory Domain at inaasahang papasok sa PAR sa mga darating na araw. May mababa hanggang katamtamang posibilidad itong maging ganap na tropical cyclone sa unang linggo ng forecast period. Sa week 2 o mula November 26 hanggang December 2, inaasahang tatawid ang TCLV-1 sa Visayas at Southern Luzon. Mababa pa ang posibilidad ng development ngunit patuloy itong binabantayan. May TCLV-2 rin na posibleng mabuo sa timog silangang hangganan ng monitoring domain na maaari ring pumasok sa PR bagamat mababa ang tsansa nitong lumakas. Batay sa mga international model tulad ng GFS, unti-unting nakikita ang pagbuo ng isang sistema sa silangan. Sa mga simulation, lumilitaw ang isang mababaw na sirkulasyon o low pressure area na posibleng umangat bilang tropical depression by Saturday or Sunday. Kapag pabor ang kondisyon ng dagat, maaari itong tuluyang maging tropical storm. Ayon sa mga projection, kikilos ito pa hilagang kanluran, posibleng tumawid sa Visayas o Southern Luzon at lalabas ng West Philippine Sea. Habang lumalapit ito, posibleng lumakas din ang hanging amihan na magdadala ng malamig na hangin at mga pag-ulan sa Northern at Central Luzon. Mga kababayan, bagamat wala pang bagyo ngayon, dapat nang maghanda dahil mabilis magbago ang lagay ng panahon. Iwasan ang paglalayag sa mga karagatang silangan at patuloy na makinig sa mga abiso ng Pag-asa at ng inyong lokal na pamahalaan. Manatiling alerto, maging handa at mag-ingat sa mga darating na araw habang binabantayan ang posibleng pagbuo ng panibagong bagyo.